Pour out your glory, God. Let your face shine upon each and every one of us. Kaya maraming salamat po, Diyos. Sige kapatid, yung katabi mo, ipag-pray mo siya. Nanalangin mo siya. At patuloy niyang maramdaman yung pag-ibig na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sige po. Mag-asawa, babae, lalaki. Sige po. Panalangin na tayo. Sige po. Yes, Lord. Pag-ibig, Lord. Touching your heart. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, God, for your love, understanding. Maraming salamat dahil you never leave us or forsake us. Hindi ka nagkulang. Oh, yes, God. Bigyan mo sapat ang higit sa aming pangangailangan. Kaya salamat po, Diyos. Meet every needs, Lord. Heal ang broken-hearted. Heal, Panginoon, lahat ng mga may sakit at karamdaman ng Lord. Aspects of their life, God. Patuloy kang galing na rin tumalo in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Holy Spirit, touch, Lord, touch in the mighty name of Jesus. Patuloy kang magparanas, Panginoon. Oh, yes, Lord. Maraming salamat, O Diyos. Inaakit po namin, Lord, whatever prayers, Panginoon, ang aming itinaas. Salamat po kayo pala ang rejoice. Thank you, Lord. Decree, declare, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Oh, we give glory, we give honor, Panginoon, sa'yo. In the mighty name of Jesus. Salamat po. Salamat po. Sige po, palakpakan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, yes, Jesus. Amen. Our God is good. All the time. Amen. Naranasan mo ba ang presensya ng Diyos? Kaya huwag iisipin na nag-iisa ka. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Amen. Sige, palakpakan po natin uli ang dakilang Diyos. Praise the worship Him. 20 hearts. Maraming salamat. And they usher us doon sa inner court ng Panginoon. Amen? Nilang outer inner court. Kaya sabi mo sa katabi mo, manatili ka sa inner court. Amen. So, blessed Son, S-O-N, Jesus Christ, day sa bawat isa. And we have for you senior pastors, Larry, Marlene Manuel, and of course, ating pong mahal na Pastor Gary, ang kanila pong pangmumusta, pananalangin, at ang kanila pong pagmamahal ay pinaabot sa bawat isa. Amen? Bukas po ba ang dentista ngayong Sunday? Bakit may parang nagpatingin ulit dito yung nabungan ulit? Amen? Amen. All glory and honor belongs to God. Maligaya ka ba? Amen! Kung nakasimangot tayo, sige, tingkitian nga yung katanungan sa'yo, maligaya ko! Maligaya ko! Amen, amen. We rejoice, sabi nga ni Paul, diba? Rejoice always, as I say, rejoice. Amen? Bawal ang nakasimangot dito. Kaya mga usher, kaya pagtaas nila, pag nakangiti, ibig sabihin, nangitian mo. Kung hindi sila nakangiti, baka nakasimangot ka rin. Hello? Diba? And of course, welcome natin ang ating kapatid, Sister Jerin. Welcome back! Wow, amen! Sa mga hindi po nakakakilala kay Sister Jerin, siya po yung magandang kapatid ni Brother Rodel. Nagulat kayo, no? Amen. Hindi po kaya? Yes.
ating media. Ang ating pong pag-aaralan is Courage to Conquer. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng courage? Ano po ang ibig sabihin? Tinagalog. Amen? Meron kwento bago po umpisa ng ating yung bata galing siya sa school, sa English. Sabi niya gano'n, Lolo, tulungan mo ko sa ating English lesson, subject. Bakit ako? Ano ba yun? Kasi sabi ng teacher ko, kailangan ko daw English yung 3 hari. Sabi niya yung singsing na 3 hari. Singsing na 3 hari. O sige, kay Apo, isulat mo. Aring king. Hello? Di mo ba? Kasi we have a conqueror king. Amen? Kaya alam nyo, yung pag tinanong sa inyo, anong pinag-aralan nyo, baka sabihin nyo, aring king. We have a conqueror king. Amen? Which is, si Jesus Christ. Amen? Walang ibang hari maliban sa ating Panginoong Jesus. In Joshua 1:1-9, pag-aaralan po natin, pero we will stick on verse 9, 8 and 9. Amen? Kaya patuloy po natin na namnamin yung salita ng Panginoon. Meditate on it day and night. Amen po ba? Sabi niya, bago po tayo tumayo, ako munang dito sa 1:9, have I not commanded you? Sabi ng Lord, be strong and courageous. Do not be afraid. Ano sabi? Huwag ka nang matakot. Kaya sabi ng Panginoon, pag may nagsabi sa'yo hindi ka maganda, sabi mo, sinungaling ka. Dahil sinabi ng Lord, I am fearfully and wonderfully made by God, by the living God. Niriin mo, takot na takot siya nung gawin ka. Kaya hindi niya alam kung paano i-perform. Alam niyo na kung ano i-perform. Inantok yata si Lord pa napatingin. Hello? Kaya ako matutulog. Okay po? Pinor ka, talaga ano. Diba? Hindi pa siguro uso na ng kape. Kaya nag-inantok. Amen? And then, sabi niya, for the Lord your God will be with you wherever you go. Is that enough na promise ni Lord? Wherever you go, sasamahan ka ni Lord. Kaya tandaan mo, kapag nasa kung saan kang lugar, pub, disco, wala doon si Lord. Hello? Tandaan po natin, wala doon ang Panginoon. First and foremost, ano yun yan mo? Tandaan niyo po, dito, andito yung aali-aligid dito sa mga anak ng Diyos. Sa church. Pero yung sa mga galaan na hindi para sa Panginoon, hindi niya naalala yun ng kami Satan. Kasi sa kanya na yun. Pero ito, na nandirito, sa Panginoon ka. Sabi mo sa Panginoon ka. Amen? Amen. Kaya huwag ka nang maalis. Amen po ba? Pero mamayang pagkatapos ng church, umalis ka. Ngayon lang. Stay put. Amen? Sabi niya sa Joshua 1:1-9, pwede po ba tayong tumayo? Let us read the Holy Scripture of God. Patuloy natin, Lord, speak to our heart. Speak to me, Panginoon. Mag-usap ang banal mong salita.
salita. Joshua 1:1-5. After six to nine. Be strong. Yes, Lord, touching your very heart again. Patuloy ka pong mangusap, Panginoon, sa bawat puso ng iyong mga anak. Lord, ito po yung aming panalangin, God. Strengthen our faith at yung courage, Panginoon, na ibuhos mo sa buhay po ng bawat isa. Kaya maraming salamat po, Lord. Giving glory back to you. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Sige po, makakapuna po tayo. Sabi na rito sa 1, first, courage commences through God's promises. So yung binasa natin, Joshua 1:1-4, nandun po, God told Joshua, Moses, my servant, is dead. Okay po? And then, now, therefore, arise, go over this Jordan. Ano pag sinabi sa iyo ni Lord ng arise, ang gawin mo? Tatayo! Amen, kaya arise! O pupunta ka sa kusina, upo ka ng rice. Hello? Di po ba? Dapat tatayo ka. Pag sinabi ni Lord, 3 a.m. Tumayo ka na, pray, intercede. Kala niyo po ngayon, araw na ito, if I'm not, 3.5 hours na akong natulog. Nakahiga ako pero yung aking mind, binabalik ako dun sa dati. I don't know. And then I pray, touching the very heart of God. Kasi sabi ko, Lord, gusto kong maranasan ka namin ulit. Touch every heart. Di po ba? Huwag ka pumunta rito na you're asking for something and hindi mo nakukuha. Nasasayang kapatid. At nandito ka dahil para ma-transform ka, not for information about the Lord. Kailangan ma-transform tayo into Christ-likeness. Desire. Kaya mo may intense desire. Alam niyo po ba kapag may desire ka, intense? Not just, I'm going to the church, meeting mga kapatiran, hello, kumusta? But nothing change, kapatid. Sayang. Kasabi niya ni Lord kay Joshua, courage must
And sometimes, every 2 weeks, every month ka lang pumupunta sa Panginoon. Hello? Every day kang binubuhay, Lord. Every day. Seconds, may hininga ka. And some people, they are in hospital. Kahit nasan sila. Pero ikaw, tayo. Lord, talk. Speak to our heart. Speak to our heart. Lagi ko pong pinapatuto sa inyo na sabi ko, Lord, pag dumating ka agad, nawa, nandun ako sa gawain mo. Kasi ayaw kong mamiss na hindi kita makapiling. Pag dumating na yung time. Amen? It was painful transition because Joshua had lost his mentor. Kapag may nawawala, di po ba? Masakit. Low. Always ang goodbye is masakit. Di po ba? But God assured Joshua that the mission did not die with Moses. Dapat, kung kukunin ka man ng Diyos, see to it na may legacy kang iiwan. Yung pagmamahal ng Diyos na binibigay sa iyo ngayon yung salita ng Diyos na binibigay sa atin ngayon, maibigay mo sa mga mahal mo sa buhay. Huwag kang aalis dito nang wala kang binibigay na words sa mga mahal mo. Amen? Joshua's courage comes from God's promises. Kapag natuman ng Lord, may promises ang God. Hindi ka niya bibigyan ng utos na pag nagawa mo, wala kang reward. God rewards those who earnestly seek God. Alam niyo po ba yun? Walang hindi kaya ibigay ang Panginoon. At the blink of an eye, kung anong gusto mong hingin ngayon, ibibigay niya. Touching your heart, Lord, wag kang maalis. Kaya lagi kapag mananalangin ka, touch the very heart of God. Kasi kapag na-touch mo yung puso niya, hindi pwedeng hindi ka nabigay yung pinapanalangin mo. Amen? He understood that Israel's future was not based on his ability, but on God's covenant. Kaya nga po, covenant, nagkaroon ng covenant si Moses. Tayo din, hindi lang si Moses. Ngayon, yung generation natin, kaya nga, we need to be committed to God. Huwag ka naman kontento, pumupunta ka rito, nothing happens. Walang nangyayari, lalo sa pamilya mo. Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak ang buhay ng pamilya natin. Pero I know in my heart, hawak ng Diyos my life, the future of my family. Amen? Tama na yung ating buhay na in-spend natin for nothing. Now, narinig mo salita ng Diyos, now is the time. Be serious. Pag mo nahintayin na meron pang mangyari, may mawala pa bago kang mag-serious. Courage motivates through God's presence. Joshua 1:5. As I was with Moses, so I will be with you. Kung pangako ni Lord kay Moses na sasamahan siya, hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan, even sa'yo, sinasabi niya sa'yo ngayon, I will never leave you nor forsake you. Kaya lang, ang worst, tayo ang nag-iiwan kay God. Hindi ka niya iniwan. All these years, sinamahan ka niya. Ang nakakalungkot, tayo ang umaalis sa presensya ng Panginoon.
Lalo na pag may mga problema. Tinatakasan natin. Lord, ayoko na. Kaya ako pinadadaan para maging tough. Para patuloy ka mag-stand firm. Amen? Dumaan ka mo sa sitwasyon na akala mo, bakit gano'n? Di ba nagtatanong tayo, ba't gano'n Lord? Kung kailan ako lumalakad sa'yo, parang hindi nila ako pabalik. It's your choice, kapatid. God's presence is our source of strength. Kaya gusto mong lumakas ka, go in God's presence. Huwag kang pupunta sa kung saan akala mo doon ang presence ni God o doon ka lalakas. No. There is no strength sa mga bagay dito sa mundo. Sa Panginoon lang. Siya lang ang nagbibigay ng totoong kalakasan. Amen? Joshua did not need to become Moses. He only needed God with him. Kaya iba-iba po tayo. Kasi kung lahat tayo si Moses, malilito ang tao, malilito. Di po ba? Kung lahat tayo ang pangalan natin. Len, di ba? Di ba kaya tayo pag may parehong grace, di ba? O tatlo kami grace, may alias, si Pastora Grace, si Grace Nurse, si Grace Hero. Di ba? Alam niyo po, kasi ibig sabihin nun, meron kang uniqueness. Nag-iisa ka. Lalo-lalo na yung mga mahal natin sa buhay, nag-iisa lang sila. God strengthens His people with His presence. Kaya kapag pagod na kami sa ministry, pupunta kami, kami mag-asawa, minsan sa dagat, we cherish. Alam niyo po yun? Ngayon lang po, niready kami ng Panginoon na naghihiwalay kami for 2 months, pero hindi kami kontento noon. Dahil gusto namin, nag-aaway kami, magkasama kami. Hello? Pero tingnan niyo yung ginagawa ng Panginoon kasi God give us courage and strengthen yung aming relasyon sa Kanya at ang relasyon namin sa bawat isa. Kaya magagawa mo rin yun. Amen? Sabi mo sa katabi, magagawa mo yan. Kaya mo yan. Walang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. In times of difficulties, in times of troubles, bibigyan ka niya ng kalakasan to overcome. Amen? Kaya sabi mo sa katabi, overcomer ka, kapatid. Si David, before Goliath, di po ba? Paano nagapili David si Goliath? Hello? Hindi dun sa sa tirador. Sa faith na kay Lord. Hello? Kung wala yung faith na kung saan empowered by the Lord, yung string na yun, yung tirador na yun, hindi pwede. Kaya ganun din tayo. Kaya masabi ni Lord, even mustard seed, yung faith mo, kaya mong i-move ang mountain. Hello? Kahit anong bundok na problema, kaya mong i-move yan. Bakit hindi mo maliit lang na problema, hindi mo ma-move? Kasi ang liit. Imbis na faith, you doubt. Nagda-doubt ka. God is with you. Kaya ni Jesus na gawin pagpalain ka. Bakit hindi mangyari, Lord? Maybe something is wrong. Hindi ka fully surrendered to God. Half-hearted ka.
We can search. Lord, half-hearted ba ako o fully surrendered ako? Sabi sa inyo, Lord, yung Sunday, surrendered ka, pero how about the other day? Hello? How about the other day? Ginagawa natin yung gusto natin. Not God. And Daniel in the lion's den. Si Daniel din. Lahat po yan. May mga nakikita tayo kung paano nila napagtagumpayan. And the main bottom is because of their faith and trusts sa Panginoon. Amen? And Joseph, sa Potiphar's house, alam natin ano? Inakit siya. Nino? Ni Mrs. Potiphar. Para hindi na tayo mag-isip kung sino yung Mrs. niya. Kung ano pangalan. Amen? From that, makita natin ano, from that temptation, napagtagumpayan niya from that testing ni Lord. And then prison. And then, palace. Ganun mo, dadaan ka muna bago ka ma-promote ni God. Kaya huwag kang magtaka kapatid. Bakit nangyayari yung mga ganyang sitwasyon mo ngayon? Kasi one day, pasasalamatan mo na lang ang Diyos. All glory, honor belongs to God. Salamat, Lord. Yung nakita ko noon na parang hadlang, hindi pala. Way out pala para sa katagumpayan ko. Para sa victory ko. Amen? And si Shadrach, Meshach, Abednego, Esma. Kung makita natin, in fire, alam natin ano, doon sa Pugon. Dito nga, 30 pa lang. Grabe na yung aming pawis. Gusto mo 2,000? Huwag ka nang sumunod kay Lord, mararanasan mo yun. Hello? Yes. Sumuhay ka na sumuhay. Mararanasan mo yun, yung 2,000 degrees. Di po ba? Kaya nga may choice ang Panginoon eh. Kasi pwede niyang gawin eh. O, kasalanan mo, kasalanan, kabayaran, kasalanan is kamatayan. Pero salamat sa grace ni Lord. Amen? Dahil sa grasya niya. Salamat sa Panginoon. Only by His grace, kaya wala nga po pwedeng ipagmalaki ang tao. Dahil sa habagan grasya lang ng Panginoon. Kaya tayo nakakatayo, kaya tayo nandyan. Nakaupo ka, di po ba? Pagpasalamat natin, lahat ng nangyayari sa buhay natin, give thanks to God. Maski hindi mo gusto yung nangyayari sa'yo, give thanks to God. Amen? Next. And thirdly, courage comes for obedience to God's word. Sa Joshua 7 and 8, God repeatedly told Joshua, be strong and very courageous. Sabi mo sa katabi mo, be strong, huwag kang malungkot kapag minsan parang hindi naaayon yung gusto ko sa sitwasyon ko. Parang hindi. No. Perfect ang Diyos. Kaya lang, ayaw mo nung sagot niya. God answers prayers. Hindi pwedeng hindi niya naririnig ang iyong mga panalangin. Amen? Pwede po ba alisin yung cellphone niyo, please? As a reverend to God, as a respect to God. Because obedience requires courage. God's instruction to Joshua. Bago ka pagalawin ng Panginoon, He will instruct you. Paano mo maririnig? Quality time. Going to God's Gethsemane. Quality time. Maririnig mo ang instruction ng God. Kaya tignan niyo po minsan pag hindi ka pumupunta sa one-on-one with the Lord, meron kang problema, you decide. At the end, failed.
what to do para magtagumpay ka. Hello? And, bakit mo hindi naririnig yung instruction ni Lord? Inaantok ka. Natutulog ka. Hello? Pero sa K-drama, 4-5 hours, bilang ka. Kakaya, Lord. Kakaya, Panginoon. Kakaya. Sa totoo lang. Diba, by scrolling 3-4 hours, pero moment time with God, wala. Kaya yun yung namimiss ni Lord sa atin eh. You know? Thank you, Lord. Yun na namimiss ng Panginoon sa atin. Minsan, ginagawa lang ng Panginoon. Nagsiswitch siya. Ano muna? Sorry, Jordan. Receive the word. Kailangan ng rema word before tayo gumalaw. And remain in the word. Hindi mo lang na-receive, you have to remain. Manatili ka sa instruction ni God. Minsan kasi may instruction ng Panginoon pero gusto mo instant. Lord, ang tagal. Gagawin ko na to. Bukay naman dito eh. Pero hindi yan sinabi ni Lord. Kaya you receive the word of God, you remain on that word, and you will reflect. Mag-reflect ka. Pakikita sa'yo ng Panginoon, tingnan pag ginawa kita na, eto. And respond. Kapag napakita na ni Lord, you receive, you remain, saka ka mag-respond. Lord, nahanan na ako na nahirapan na ako, Lord. Gusto ko lang, Lord. You know, ang paglilingkod po sa Panginoon, kala it's not your going to, ito po proseso lang, pero paglilingkod sa Panginoon, mahalin mo lang siya. Sundin mo lang siya, you're serving God. Iba lang yung pagkilos mo kapag nasa worship ka, kapag sumasayaw ka, nag-teach ka. Pero ang pagmamahal, obedience to God is serving Him. Yung bang totoong serving. Obedience to God's word brings victory. Gusto po natin magtagumpay? Obey. Believe and obey God. Ikaw ang matagumpay na tao. Hindi po ibig sabihin marami kang pera sa account. Matagumpay ka, 10 ang bahay mo, ang bilang mo, matagumpay ka. Kung wala ang Diyos, bago mo na yan. But the problem is that many want victory without submission. Yan po ang problema. Gusto natin magtagumpay, but we don't submit to God. Maybe dito sa mundo, matagumpay ka. Paano yung eternity mo? Where do you want to spend your eternity? With God? Joshua and Israel's victory over their enemies was secured by obedience to God, not by military might. Kala nila kasi nagtagumpay dahil sa military. No, it is all by God's grace. Lahat tayo, kaya po tayo, meron kang possess, meron kang trabaho, meron kang employer, hindi dahil sa employer mo, kaya ka sumusweldo, dahil kay Lord, na lakas, na pinagtatrabaho, kaya ka may sweldo. Kaya pupunta ka doon. Minsan mas dinodiyos pa natin ang amo natin kaysa doon sa nagbibigay ng kalakasan para makapagtrabaho ka. For courage continues through God's command. Minsan nag-usap po kami mag-asawa, minsan iyak
siya. Pero lagi na sinasabi sa akin, ginagawa natin ito dahil kay Lord. Sa ating mga anak, sa ating mga apo, at kaapo-apuhan. Doon ako lumalakas. You know? Have I not commanded you, be strong and courageous? Tingnan niyo po ang pagiging strong, ang pagkakaroon ng courage, command ni Lord. But it's your choice to obey His command. May command siya, but if you don't obey, walang mangyayari. Di po ba dito may mga command dito? Di po ba? Mga na drive. Pag-red. Bubuon ka ba? Di ba? Kung nandito command ng yung law dito, nasusunod natin, how much mo yung King of Kings, Lord of Lords, hindi mo susundin? Di po ba? Joshua recognized God's command as mandatory. Mandatory. Lord, gagawin ko to, Panginoon. It is your mandate. It is my obedience to you. Di po ba? Dapat ganun. Hello? Fear paralyzes purpose. Totoo po yun. Kapag may takot ka, kang paralyze. Ay, hindi ko kaya na. Hindi. Punta ka doon. Magano ka share ka ng word ng Panginoon about salvation. Hindi. Kilala ko yan eh. Piloso ko yan eh. Di ba? It's okay. Ako po basta lumalabas ako, pag nakita kong Pilipina, ako nung unang bumabati. I don't care kung batiin niya ako ba or not. Basta ako nakakiti. Babati ko, hello po. You know? Ay dito, pastora. No, I don't care. Kasi basta ako, babati ako. Kung hindi mo ako batiin, it's okay. Eh sabi mo sa katabi mo, bumati ka. Amen? Hindi ka lang babati dahil birthday niya. Hello? Di po ba? Fear causes delay, doubt, compromise, retreat. Yan po ang nagagawa kapag may takot. Actually, hindi naman ang maganda, may takot tayo sa Diyos. Pero minsan yung takot na ma-reject, may takot na pagtawanan. Yun po, ang cause noon, ang magiging ng delay, doubt, and compromise. Repeat, minsan nakikipag-compromise ka. Hello? Sige, pupunta ako sa church mo. Inom ka. Sa susunod, ako naman pupunta sa church mo. Kung nakikipag-compromise, kung umano ka naman sa pain niya, sa bait niya, tumagay ka. Ang kasunod nun, hindi na siya pupunta sa church mo. Kasi ikaw na pupunta lagi doon sa inuman mo. Tama po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, wag kang makipag-compromise. What courage enables you to move forward in faith. Amen? So, enable tayo na maka-move forward in faith. Kaya tingnan niyo po, yung iba, di ba? Kapag meron siyang sa word, na kapag meron magkarelasyon, nagkahiwalay, kapag nagpagupit daw, naka-move on na yan. Hello? Paano yung walang gugupitan? Yun yung mga, ng wordly eh. Hello? Di po ba? Mag-move on ka na sa kasinungalingan ng kaaway, ng kasinungalingan ng dyablo. Doon ka mag-move on. Hello?
storm. Kumain ng Panginoon na susustain. Kaya lagi pupunta ka sa Diyos. Lagi, Lord, ikaw na unahin ko. Lord, touch your heart. Huwag kang pupunta, huwag kang aalis sa presence ng Panginoon hanggat hindi mo nararanasan ang touch mo. Kaya tingnan niyo po, minsan nandun ka sa Gethsemane mo, talagang nakalog ka lang, papatutog ka, hindi mo alam. 1, 2 hours ka na pala, grabe yung presence ni God. You don't know. Ang sarap. Di po ba? Magpahinga ka. Rest in God's presence. Tingnan niyo po. Pagpagising mo, strengthen ka. Maski na anong mga problema, parang si Pacquiao. Pari lang ang takmo. Hello? Struggles, discouragement, kaya mong bubugin yan. Kaya minsan, tayo binububog. Tayo ang nagpapabugbog. Hello? Courage conquers your battles. Okay? Sino po yung mga may battle ngayon? Taas ang kamay. Taas ang kamay na may battles in life. Tingala. 1, 2, click. Sige po. God's courage does not remove battles. It enables us to overcome them. Kapag may problema, tawag mo, utusan si Lord. Lord, alisin mo to. No. Kaya ka binigyan ni Lord para tumatal ka, para lumapit ka patuloy sa Kanya at magpatulong. Kaya Lord ka magpatulong, magsumbong ka kay Lord. Lord, alam ko Panginoon, kaya dumarating ako, dumadaan ako sa pagsubok na ito, kasama kita. Strengthen me, Lord. Palakasin mo ko ito, patatagin mo ko ito. Minsan, kaya gusto nyo, instant eh. Lord, alisin mo to. Inuutusan natin si Lord na alisin. Kaya ka na binibigyan eh. Para matuto kang maghintay. Wait upon the Lord. Amen? Battle between self-worth and identity. Yan. Yung ano natin. Ay, dapat ano ko, ina ko. Kasi mga kaibigan ko, magugulang ko pag hindi ako in. Hello? Di po ba? Then, battle between fear and faith. Yan ang minsan lagi. Yung takot. Mananampalataya ba ako? Or, lalo pag dumarating na sa circumstances, doon ka na nagkakaroon ng takot harapin. And, battle between wrong mindsets and perspective. Alam po natin pa ang right and wrong. Ang left and right. Alam po ba natin yun? Asan ang left mo? Nag-isip pa kayo kung nasin tayo ka. Saan kayo ka? May iba alam agad eh. Agad yun, asan ang left? Ako rin hindi ko alam. Diba? Itong left. Ang right. Yung iba tagal. Naghihintay pa talaga kung sino yung majority. Di po ba? Right and left. Di po ba? Bakit yung iba, kapag ayaw ng Word of God, left the group? Kasi hindi tama, hindi right ang heart, kaya nag-left. Slow. Kaya dapat, tandaan nyo, ang Word of God, hindi para patamaan ka, kundi para itama ka. Hello? Amen po ba? Amen. Salamat kapatid, salamat Pastora, sa word of encouragement. Actually, natamaan ako. Kaya lang, kapag natamaan ka naman, magbago ka. Hello? Kasi dati ka natatamaan, hindi ka nagbabago eh. Di ba? Tama lang ng tama. Kaya tingnan nyo, may tama. Hello? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, iba ka na. Bless ka na. Kaya umayos ka. And battle between despair and hope.
what? Right or wrong? Yes or no? Minsan, ang choose natin or. Sana sa init, sana sa lamig. Ayaw ni Lord yan. Neither you're hot nor cold. Amen? Kasi pag maligam-gam ka, speak out. Alam niyo po yun? Alam niyo po ba ang maligam-gam? Sunday, goer ka lang. Hello? Kung ating nga po katawan 3 times a day kumakain ikaw, once Sunday, pagkakainin natin ang ating soul, kaya we are weak. Hello? Payat ka. Maaaring healthy ka, pero ang spirit is weak. Hello? Huwag mong pinan yung katabi mo kung gaano kalaki yan. Mag-focus ka sa'yo. Patingin. Hello? Mag-focus ka sa'yo. Amen? Kasi ang word ng Panginoon, individual. Ang kaligtasan, individual. And doubt and trust. This is battle between compromise and obedience. Ayun. Do you obey God? O magkakapag-compromise ka? Hindi po totoo yung, ay pastora, sasama ako sa kanya kasi gusto ko siyang dalhin sa Lord. Okay naman yun na mag-invite ka, pero see to it na matatag ka. Kasi kung makikipag-compromise ka, para lang nadala mo siya sa church, hindi. Hindi mangyayari. Kailangan maging matatag ka muna. Intimate relationship with the Lord first. Kapag hindi ka matatag, pwede kang matangay. Amen? At yung mga dalaga, taas ang kamay ng mga dalaga. Hello? Yeah, Sister Jerin, dalaga, yes. Di po ba? Kapag may manliligaw sa inyong outside, hindi totoo yung dadaling ko naman po. Oh yes. Hanggat hindi ka pa niya napapao, pupunta yan. Pag naging asawa ka na niyan, ikaw na ang dadaling niyan. Hello? Kaya beware. Dapat yung talagang nandirito. Hello? Mga dalaga, gusto niyo pa ba mag-asawa? Hindi na. Pag-pray ka, wag na, Lord. And distraction and focus. Ano pipili mo? Distraction or focus? Focus on God. Amen? Between patience and timing. Hindi tayo makasagot kasi late ka. Kaya timing. Timing na late. Amen? So, huwag natin maghintay ng King of Kings, Lord of Lords. Lagi pagdating ng tamang oras ng pagsamba sa Diyos from beginning hanggang end, nandito ka. Minsan parang ang presidente, preaching na lang sa kapag-arating. Hello? And impatience, pride and humility between. Pride and humility. Amen. Humble yourselves before God. And past failures and freedom, fear of responsibility and calling, and enemies and victory. Tandaan po natin na hindi tayo magkakaaway. Hello? Kaya dapat tayong pamilya dito, sa Panginoon tayo ang nag-aabutan. Tayo ang nagmamahalan. Pinagtatanggol mo yan sa tama. Hello? Ay, oo, kapatid. Siguro yung kilala mo noon na Eva, hindi na siya makahayan ngayon. Ang bait-bait na noon. Napakaano na talaga niya. Diba? Ganon. Hindi makikiamin ka. Ay, oo nga. Oo, tama ka. Diba? Tapos na, hindi mo na siya mamuhin. Kasi lahat na tayo ganon. Kasi ang isipin nila, sila nga hindi sila nagkikip Paano pa ako pupunta mo? Hello? Wala dito noon. Amen? Nasaan?
Nagbago na ako. Amen. Praise God. Next. Okay. Makita natin from 1 to 4. So, namumusa po ba ang salita ng Diyos? Amen. Meron bang dinidiin ng Panginoon sa amin? Amen. Di po ba? Ang gusto ni Lord ngayon, talagang true relationship with God. True surrender. Fully surrender. Ayaw niya ng half-hearted. Gusto niya whole-hearted. At gusto niya, unahin mo siya. Put Him first. Make Jesus your first priority. Tingnan niyo po, kapag ginawa niya, whole-hearted, fully surrendered, hindi pwedeng ibigay ni Lord ang desire mo. Dahil lahat, lalo-lalo na kapag yan is desire niya, at desire mo, walang kayang hindi ibigay ang Diyos. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Yes, Lord. Pwede ko po bang tawagin yung mga worship team? Please. Awitin ulit natin itong hindi ka nag-iisa. Yes, Lord. Thank you for the courage, God. And we are more than conqueror in Christ Jesus. Sige po, ipa po tayo patos. And if you have battle between, sige po, kung ikaw is may battle ka and you want to touch the heart of God, punta ka rito sa altar. Spend time with the Lord. Sige po, kaya po ko yung to spend time with the Lord. Sige po, desire. Whatever you desire in your heart, God will give it. Personal, family, sige po. Focus on God. Sabi ni Lord, anak, your battle is mine. Give it to me. Yung battle na meron ka. Whatever it is. If for man, it is impossible, but for God, all things are possible. Kapatid, go back. Pumunta ka rin sa Gethsemane mo. Namiss ka ni Lord. Huwag ka nga alis na hindi mo siya mararanasan. Huwag ka nga alis na hindi mo siya mararanasan. Touch the very heart of God. Oh, yes, Lord. Unahin mo personal. Lord, personal. Yan ang aking pamilya, Panginoon, ang aking mga anak. Give it to God. Katulad ni Mary. Sitting at the feet of Jesus. Actually, wala naman hiningi si Mary. Gusto niya lang maramdaman yung nararamdaman yung puso ng Diyos. Wala siyang hinihingi. Actually, wala siyang hinihingi. That time, I believe in my heart. Pero gusto niya lang, Lord, marinig kita. Maramdaman ko yung puso mo, God. I'm longing, Lord, longing ako sa touch mo, Panginoon. Oh, yes, God. Yes, Lord. Touch every heart, Lord. Ikaw nakakabagin, Panginoon, whatever their circumstances, whatever their hearts desire, God. Wala po imposible sa iyo, Panginoon. All things are possible, God. Lalo-lalo na pagkalipasan ng aming mga pamilya, Lord. Salvation of our family, Lord. Ito po yung iniiyak namin. Ako personally, God. Ito yung iniiyak ko, God. Ito po yung iniiyak ko, Panginoon. Yung mga mahal ko sa buhay. Alam ko, Lord, hindi ko alam kung kailan ka darating, pero alam ko, Panginoon, darating ka. Oh, yes, God. Touching your heart, Lord. Lalo-lalo na po yung mga mahal namin sa buhay na nasa mundo pa, God.
Yes, Lord. Salamat, God. Patuloy po namin inaantin, yayakap, Lord, yung natanggap namin. Hindi na po na ito maaagaw, Panginoon, at hindi namin